daw ba ako or nag-diretso na lang daw akong RAI? So, ang sagot po dyan ay RAI lang po yung pinagawa sa akin ng doktor ko. Pero bago yan mga mima ko, ma-share ko na lang din sa inyo na nung na-diagnose ako, ang talagang expect ko na gagawin sa akin for operation. Kasi nag-research na rin ako and based sa mga na-research ko, yun nga yung mostly na ginagawa kapag meron thyroid problem. Pero nung nakausap ko yung doktor ko, sabi niya nga sa akin, wala ka namang nodules. Sabi ko, hindi nga ako naniniwala nung una kasi bakit ako na-diagnose ng hyperthyroidism kung wala akong nodules? Eh, yung pala meron palang mga ganong case, which is sa case ko, overactive yung thyroid ko nga. So, ayun, in-explain niya sa akin kung ano ba yung mga gagawin. Actually, nung una, hindi niya pa masyadong ini-explain nga yung RAI. Kasi nga, confident kaming dalawa, hindi siya lang pala. Confident siyang na makukuha lang talaga ako sa gamot. Hanggang sa ilang beses na kami nag-try, hindi talaga naging okay. Tapos may nagtanong din pala sa akin kung bakit nag-normal naman daw yung aking, tawag ito, lab test, bakit pa daw ako nag-undergo ng RAI procedure. So, ang sagot kasi dyan mga mima ko, yes, nagdo-normal siya. Pero after a week lang din, bumabalik na naman siya sa pangit. Pag normal siya, papangit ng ganun. Pag binabaan, tinaasan yung gamot, nagkakaroon ng problema. So, sabi ng doktor ko, mag-RAI ka na lang. Yun yung nakikita kong solusyon para dyan sa sakit mo. So, again, mga mima ko, kung mag-undergo kayo ng RAI, para sa akin safe naman siya kasi wala na siyang tusok-tusok and wala na nga din siyang opera-opera. Kasi kumpara talaga, alam nyo, every 2 months nagpapakuha ko ng dugo. Sobrang sakit, be. So, nagsasawa na nga ako nung mga nakaraang January. Noong January nga, mga mima ko, medyo nawalan na talaga ako ng pag-asa dito sa RAI. Kasi nga, ang pangit talaga na nagiging result. Hanggang sa nag-try lang din ako, sumunod ako. Kasi sa case ko talaga, mga mima ko, may bawal. So, hanggang sa tinry ko na iwasan yung mga bawal, ayun naman, nag-okay naman yung result ko. Kaya nakapag-undergo na ako ng RAI procedure. So, sa mga nagtatanong po, kailangan kasi pag nag-undergo ka ng RAI procedure, ewan ko lang kung sa case ko to, kailangan mapanormal din yung lab test mo. So, nung nag-normal na yung lab test ko, pinapunta na talaga ako ng doktor ko para magpa-schedule nga sa Philippine Heart Center. And gusto ko rin magpasalamat sa Philippine Heart Center kasi nga, lahat ng hospital expenses ko, yung naging procedure bills ko, na-cover siya ng guarantee letter. So, maraming salamat din sa mga nagbigay ng guarantee letter sa akin. And syempre, sa Philippine Heart Center kasi sa nag-a-accept sila ng guarantee letter. So, hindi ko masyadong inisip na yung mga bills ko for my procedure. So, yun yung pinapapasalamat ko talaga. Sana makahanap din kayo ng hospital na katulad ko nakahanap ng hospital na nag-a-accept ng GL para kahit papano, hindi na natin masyadong isipin nga yung babayaran natin for hospital expenses. So, yun lang na may share ko for today. Bye-bye!